Siguradong medyo nalilito na kayo kung paano sasagutan or nag-aalala kayo kung paano sagutan yung TRF. Bakit nagkakaroon ng TRF? Nagkakaroon ng TRF kasi may mga objectives po na inaabot na kailangan ma-attain ng mga teachers na hindi na-observe sa classroom. Ano po? Kaya meron tayong TRF. So unahin po natin ang objective number 6. Maintain learning environment that are responsive to community context. So, mag-focus tayo ngayon sa question. Ang tanong ay, how do you maintain a learning environment that is responsive to your community's context? Okay. So, paano natin to sasagutan, itong tanong na to? Paano mo raw na maintaining learning environment na responsive sa community context? Ibig sabihin, yung iyong mga ginagawa bilang teacher ay nakaakma sa community's context. Kapag sinabi natin community's context, ay kung ano ang sitwasyon sa community. For example, ikaw ay nagtuturo sa isang baryo. Sa baryo, ang mga tao doon ay pangingisda, pagtatanim ang kanilang kabuhayan. Ang mga estudyante ninyo ay anak ng mga magsasaka, ng mga mangingisda. Okay, so yun yung context, no? Yun yung context natin. So, paano nyo ngayon na iaakma yung inyong pagtuturo doon sa community na meron kayo? So, paano sagutin ito? Alamin niyo syempre muna ang context ng community, ibig sabihin yung sitwasyon ng community. I-describe niyo yung community. Pagkatapos niyo na-describe ang community, iaalay niyo na dapat yung sagot ninyo doon sa mga ginagawa ninyo bilang teacher. Paano ba? Ano bang ginagawa ninyo bilang teacher na talagang nakaakma sa community yung inyong mga ginagawa? Possible ba yun? Yes, napakalaki ng influence ng mga teachers pagdating sa pagtuturo sa mga estudyante na inline sa community. Based po sa aking experience, for example, ako po ay nagtuturo ngayon ng research. Nagtuturo ako ng research, yung mga topics namin sa research ay hindi nalalayo sa context ng community. Ngayon po kasi nagtuturo din ako sa baryo, so ang context, ang mga sitwasyon, yung mga topics na ginagawa namin or nahanap namin, kinreate namin ay tungkol sa community mismo. Bakit ganun ang ginawa ko bilang teacher? Para ma-align ko sa pangangailangan ng community. Paano kung hindi naman sa research? Paano kung nakafocus ka doon sa pagtuturo? Ganito naman po ang style ko. Kapag ako ay nagtuturo, ang ginagawa ko, yung mga examples ko ay laging related sa community. Lagi ko yung ina-align sa community. Okay, halimbawa, sa performance task ng mga estudyante, gagawa sila ng isang sanaysay. For example, yung sanaysay na bubuuhin nila, yung context ng sanaysay na bubuuhin nila ay ina-align ko sa pangangailangan ng community. Kunwari, national level ang pinapagawa dun sa performance task. Ang gagawin ko, ilo-localize ko yon para maipasok ko yung community. Okay, so naman ang susunod nating isasagot dito sa second guide question. Describe the context in your area and share teacher practices. Actually, kanina ko pa yung nababanggit, Dinidescribe muna natin yung context ng community. Pagkatapos, yung mga sinasabi ko sa inyo kaninang example ay teacher practices. Sa akin po yung experience, iba naman po sa inyo. Importante na alam nyo yung mga practices na ginagawa ninyo para mai-align nyo doon sa community. Kasi kapag hindi nyo alam personally yung mga practices na meron kayo, so hindi nyo talaga to masasagutan. Okay? So, halimbawa, bumalik tayo doon sa pag-align ng pangangailangan ng community doon sa mga lessons na meron ka. Sa mga questions, sa discussions, sa mga activities, gagawin mo ay related sa pangangailangan ng community. Halimbawa, wala naman talaga dito masyadong mga gadgets ang mga estudyante sa baryo. So, hindi ako naglalagay ng mga activities na kailangan pa talaga ng mga gadgets. Ang ginagawa ko, yung mga activities namin ay malapit sa puso din ng mga estudyante. For example, ang ginagawa ko ay related sa baryo, related din sa community, yung mga task. Para makuha ko yung atensyon ng mga estudyante. So mag-i-interview sila sa mga magsasaka, mag-i-interview sila sa mga mangingisda. So sa common na sitwasyon ng community kami nakabase. Bakit ko yung ginagawa?
para ma-align natin yung mga ginagawa natin, yung mga practices natin sa community. Kasi ang nakalagay dito sa objective na to ay maintain learning environment that are responsive to community context. Ano? So maging sincere tayo sa pagsagot, maging practical tayo sumagot, no? Para ma-achieve natin itong objective number 6 para sa TRF. Yung mga sinasabi ko po sa inyo ngayon, kung paano nyo sagutan, yun na po yung mga ideas. Ang gagawin nyo na lang, ile-level nyo na lang sa personal experiences na meron kayo. Okay? Make sure na simple, maayos, at sincere yung inyong pagsagot dito kasi nakalagay dito, 10 sentences lang. Wala nang masyadong paligoy-ligoy, pero diretso nyo nang sasagutin yung guide question na nilagay for objective number 6.